Kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay yung patungkol po sa interview ng PEP.PH sa dating Dabar Cads na si Anjo Iliana, na kung saan mga kaparokya ay nagkausap na daw di umano sila ng kapatid ni Senate President Tito Soto na si Bossing Vic Soto at Maru Soto. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe po ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo mga parokya habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So sa mga hindi po nakakaalam, ang content po natin or yung mga kino-content po natin ay patungkol sa online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, and about nga po sa It's Showtime or sa 8 Bulaga, and of course ang butihing Mayor Vico Soto. Pero ang pag-uusapan natin mga kaparokya ngayong araw ay patungkol nga po sa dating Dabar Cads or 8 Bulaga host na si Anjo Iliana, na nasasangkot po mga parokya sa issue against Senador Tito Soto or SP Tito Soto, na grabe ang mga ni-reveal nito against Tito Soto at sa 8 Bulaga, na kung saan ayon dito mga kaparokya ay meron daw pong babae or kabit si Senador Tito Soto noong 2013 pa po. At isa po sa ni-reveal nito mga kaparokya ay meron daw pong anomalya sa 8 Bulaga noon pa man. Pero nitong nagdaang araw mga kaparokya, sa interview nito sa PEP.PH ay nagkausap na daw po sila ni Bossing Vic Soto at ni Maru Soto, na ayon dito mga kaparokya ay blinaf nga daw di umano si Tito Soto, na tila tinatakot na lang daw po di umano mga kaparokya si Tito Soto. So yun nga mga parokya, may lakas pa po siyang takutin si Tito Soto, pero mga kaparokya hindi niya po natakot si Tito Soto. Kumbaga mga parokya, ang theory ko dito mga kaparokya ay natakot po ito sapagkat pwede po siyang makasuhan ng cyber libel. Ayon dito mga kaparokya ay galit daw po di umano si Bossing Vic Soto. Well, of course mga parokya, sino ba naman po hindi magagalit sa ginawa ni Anjo Iliana? Biruin mo mga kaparokya, matagal mong nakasama sa trabaho, barkada mo, kumpare mo, at sana man lang ginalang naman lang nito or nirespeto man lang nito yung pinagsamahan nila bilang dating magkaibigan or magkaibigan man lang. So yun lang mga kaparokya, sana nirespeto nito ang pagkakaibigan nila kahit pa sabihin natin na wala na po siya sa 8 Bulaga. Kasi nga mga kaparokya, once a Dabar Cads, always a Dabar Cads. Pero sa ginawa nga po ni Anjo Iliana ay parang hindi na po katanggap-tanggap ito. Lalo na po sa mga solid Dabar Cads or solid legit Dabar Cads na mga fans nga po ng 8 Bulaga at ng Tito Vic and Joey. At sabi pa nito mga kaparokya ay hindi po sila humingi ng sorry sa isa't isa. So yun nga po mga parokya, ang hindi po paghingi ng sorry, lalo na kung ikaw po ay nakasakit ng damdamin ng isang tao, ay patunay po na ikaw po ay isang mayabang. Kumbaga mataas ang ere mo. At yan po ang nakita natin kay Anjo Iliana. Nasa likod po ng mga binato nito against Tito Soto at sa 8 Bulaga, or sabihin na natin sa Tito Vic and Joey, ay masasabi po natin na ma-pride ang taong ito. Sana man lang mga paparokya ay humingi man lang siya ng sorry. Baka gusto nito mga parokya ay si Tito Soto pa ang humingi ng sorry sa kanya. Sapagkat ayon dito mga parokya ay meron daw pong trolls or vlogger si Tito Soto na pinakawala nung siya ay nag-live sa kanyang TikTok account, which is hindi niya po muna inalam mga kaparokya bago siya nakapagsalita ng hindi magaganda against Tito Soto, na kung saan ay kung ano-ano nga pong negative ang pinagsasabi against Senate President Tito Soto, na para sa akin mga kaparokya, the damage has already been done. Kung ano man po ang nasabi niya, regardless mga kaparokya kung pamblablaf po yun or regardless kung totoo po ang sinabi nito sa kanyang live, ay bakit ngayon pa?
Bakit ngayon inilalabas ni Anjo Iliana gayong matagal niyang nakasama ang legendary trio at malaki ang naitulong ng mga ito noong panahong nasa Itbulaga ito? Or meron talagang political motive or there's someone behind it and back his up? Tingin ko mga kaparokya, konektado ito sa politika sapagkat yung dati niyang amo na si Senator Jinggoy Estrada, or hindi po natin alam kung magpasa hanggang ngayon mga kaparokya, ay staff pa po siya, na kung saan tila mga kaparokya sa pagkakaintindi ko ay nagagamit nga po si Anjo Iliana. Whether nagagamit man siya o hindi mga kaparokya, malaki po ang iskandalo inilabas or inireveal ni Anjo Iliana. Pambabluff mga kaparokya, I don't think so na pambabluff yon, kundi mga kaparokya, meron pong tao sa likod ng paglabas or paninira ni Anjo Iliana against kay Tito Sotto. Lalo pat alam naman po natin na nasasangkot po mga kaparokya si Jinggoy Estrada sa samot-saring korupsyon dito sa ating bansa. Partikular nga po mga kaparokya sa anomalous flood control, which is sa tingin natin mga kaparokya ay diversionary tactics ito ng kampo ng DDS. Nasa palagay ko mga kaparokya ginamit si Anjo Iliana sapagkat na matagal nga pong nakasama ni Anjo Iliana ang legendary trio na Tito Vic and Joey bilang host nga po sa longest running noontime show sa bansa na Itbulaga. Kaya sa tingin ko mga kaparokya, ginamit nga po ito ng mga DDS, kung sino man po sa likod ng DDS or kung si Senador Jinggoy Estrada man ito, sapagkat alam naman po natin mga kaparokya na ang presidente po ng Senado ay walang iba kundi si Senador Tito Sotto or Senate President Tito Sotto. At kung masira si Tito Sotto mga kaparokya ay may tendency mawala po ang posisyon nito bilang Senate President at palitan nga po ni Senate Minority Floor Leader na si Alan Peter Cayetano, at nang so gayon mga kaparokya ay ma-stop or mapigilan niya po ang investigation about sa flood control anomalies na kinasasangkutan niya po ng karamihan niya po ay yung mga minority member or sa kampo nga po mga parokya ng dating Pangulong Duterte. So yun nga po mga kaparokya, regardless kung nang-bluff si Anjo Iliana, regardless nga po kung totoo ang mga sinabi nito, nasira niya na po mga kaparokya ang pagkakaibigan nila ng legendary trio, partikular nga po ni Tito Sotto. Buti sana kung kay Tito Sotto lang to mga kaparokya sapagkat matatanggapan ni Tito Sotto yung pambabash or yung mga accusation patungkol sa kanya. Pero mga kaparokya, ang masakit dito ay yung pamilya, kung paano tanggapin ng pamilya ni Tito Sotto yung mga paratang nito kay Tito Sotto. Kaya kung ako kay Tito Sotto mga kaparokya ay mag-file siya ng kaso against Anjo Iliana. Huwag na siyang masyadong maging mabait sa dati niyang nakasama sa Itbulaga, sa dati niyang kaibigan sapagkat sabi nga nito mga kaparokya ay ceasefire daw muna sila. So anong ibig sabihin ng ceasefire mga kaparokya? Tigil putukan or itigil muna or pansamantalang itigil yung issue about nga po sa kanilang dalawa. Na sa pagkakaintindi ko mga kaparokya, any moment of time kapag na-trigger nga po ulit si Anjo Iliana ay muling maglalabas ng kung ano-anong issue ito against Tito Sotto or Senador Tito Sotto and sa Tito Vic and Joey. Ito yung taong hindi mapagkakatiwalaan. Kumbaga mga kaparokya, hindi mo pwedeng lihiman sapagkat kapag nagkaroon kayo ng hindi magandang argument or kapag hindi kayo nagkaunawaan ay ilalabas nito ang baho or mga sikreto ng isang tao. At tulad ng lagi po natin sinasabi mga parokya, ito yung taong walang delikadeza. Yung tipong hindi man lang po marunong magpasalamat. Sabihin na natin na wag na po siyang tumanaw ng utang na loob. Kundi kahit papano ay magkaroon po siya ng konting respeto or pasasalamat sa tulong na ginawa sa kanya ng Tito Vic and Joey. Mga kaparokya,
naniniwala ko may political motive ang paglabas or yung mga pahayag na ito ni Anjo Iliana. Nakakahiya ang gantong tao, mga kaparokya. Kumbaga mga kaparokya, hindi ka pa magsusorry after ng ginawa mong allegation against Tito Soto. Ano ka? Masyado kang mayabang. Masyadong mataas ang ere mo. Ikaw na yung nag-akusa. Tapos hindi ka pa humingi ng paumanhin. Kaya for me, if I were Tito Soto, ay magpa-file ako ng case against Anjo Iliana. At patunayan ni Anjo Iliana yung akusasyon nito patungkol sa Itbulaga anomaly, yung kabit ni Tito Soto at kung ano-ano pa. Nang sa gayon ay hindi na po pamarisan ng kung sino man. At kung umasta, akala mo siya yung agrabiyado sa ginawa niya. Ito yung tao na para sa akin mga kaparokya ay walang delikadeza at walang kahihiyan man lang sa katawan. Alam niyo mga parokya sa nangyaring ito, marami tayong natutunan na kung saan hindi mo pala basta-basta pwedeng pagkatiwalaan ang isang kaibigan, mapalalaki man yan or mapababae, sapagkat any moment ay pwedeng ibunyag ang sikretong ikinatatago-tago ninyong dalawa. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol na po dito? Paki-comment naman po mga parokya yung pwede nyo pa pong idagdag sa mga sinabi ko. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.